So ngayon, wala tayong ibang gagawin kundi magpuri sa Panginoon at ibigay yung pinaka-best na papuri at pagsamba para sa Kanya. Hallelujah! With energy, come on! Puso, walang alinlangan, buhay inalay niya. Siya ay si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo. Ang tanging daan, si Jesus. Tayo'y nagtagumpay nang dahil sa Kanya. Susi kay buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan ang buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan. Shout out! Wow, di kahihiyan. Kasalanan ko, inawi ng lahat. Ng iwanan mo, magpakailanman. Ang puso't pag-ibig, itutuon sa'yo. Sa'yo lamang tayo magtagumpay. Tayo'y magtagumpay nang dahil sa Kanya. Susi kay buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus! Jesus, katotohanan ang buhay ko. Kami napapasigaw sa kalayaan mo. Malaya na malaya na malaya na malaya na. Sing! Whoa, oh, oh, oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Whoa, oh, oh, oh. Jesus, buhay ka sa amin at nag-ahari. Whoa, oh, oh, oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Whoa, oh, oh, oh. Jesus, buhay ka. Minsan ba? Sing! Jesus, buhay ka sa akin. Susi kay buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan ang buhay ko. Kami napapasigaw sa kalayaan mo. Malaya na sing! Malaya na malaya na malaya na. Woo! Parang kulang pa yung energy ng mga kasama natin, no? Pwede ba bigyan natin ito ng mas malakas na energy? Lahat gagalaw. Sing! Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi napapagod ating mga pakbak. Sing! Tayo'y magdadala
pa, sing with me. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi napapagod ating mga baba. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, humayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Okay, ganun kausapin niyo na. Noong panahon nila uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik ko sa Kanya. Sing! Sama-sama na magkapoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tupukin na. Sing! Halika na, humayo na, bahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya na. Oh, pwede mo kausapin yung katabi mo, ha? Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama magkapoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tupukin na. Halika na, lumayo na, ipahayag tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya na. Isa ba? Halika na! Halika na, lumayo na, tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Yes, Lord. We thank you. We glorify you, Lord. Minsan pa, palagi namin, Panginoon, nilalagay sa puso namin at sa isip namin na Ikaw ang source ng lahat. Salamat, Lord, for being with us kahit anong sitwasyon ng buhay namin. May mga bagay na imposible sa amin, but your word never fail to amaze us every morning. Napakabuti na yung salita. You know what? Sabi ni Lord sa Jeremiah 32:27, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Pwede natin pang hawakan yan. Amen? Walang bagay na mahirap para sa ating Panginoon. Sama, isang taon na lumipas na naman, nakita natin na still we're here. Why? Because God is there. Hindi niya tayo iniwan.
hindi niya tayo binabayaan. Mga bagay na imposible sa atin, sa Panginoon, it's always possible. And make way. So balik natin sa Panginoon ang papuri at pagsamba sa awitin natin. I-declare natin kalakasan ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi napunan. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Sa bawat araw, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Everybody sing. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Sa Panginoon, marami ka nang pinatunayan sa buhay namin. So Lord, we always declare your goodness. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan anak ko lang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Sa bawat araw, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Let's declare! Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Mahirap
pag-asa mo sa aming buhay. Dakila kang Panginoon. Maraming beses ka na pinatunayan sa amin. Minsan pa, hindi ka nagkulang. We will declare, bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling ko. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Say, walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Say, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Jesus. Tunay kaming namamangha sa lahat ng iyong mga gawa. Kami ay patuloy na aawit at pagpupuri sa iyo. Tinataas ang aming dinggin ang aming panalangin, Panginoon. Ang pagpupuri ng aming puso. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Singaw. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Ang Diyos na lumikha ng langit. Ang Diyos na lumikha ng lupa. Ang lahat tumawi sa himig ng dinig. Ikaw na lumikha ng araw. Ang bawat ningning ng buwan at bituin, ang lahat mawin. Si kamangha-mangha, kamangha-mangha ang
iyong nilikha. Ang puso ko'y umabang. Ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibigay kulay, mga ibong umamit. Sing kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y umabang. Kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y umabang. Purihin ka, ako'y nagmamahal. Come on, lift up your hands and say to the Lord, purihin ka. Sa'yo'y nagmamahal. Ikaw na lumikha ng langit at lupa, puno ng biyaya at pag-ibig. Ika'y bumaba upang ako'y tubusin at iligtas. Ikaw, Mesiyas, ikaw ang Mesiyas, ilaw ng buhay. Sinilang ka sa samsaran, inialay ang buhay upang ako'y bigyan ng pag-asa. Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ngayon ako ay malaya. Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ang pusong Diyos ng pag-asa. Purihin ka, ako'y nagmamahal. Purihin ka, sa'yo'y nagmamahal. Purihin ka, purihin ka. Ako'y nagmamahal. Purihin ka, sa'yo'y nagmamahal. Come on, shout it out to God. Your best worship to the Lord. The Lord wants to hear it. Ngunit kamangha-mangha, Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad.
Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa, kami ay sumasamba. Purihin ka, ako'y namamangha. Purihin ka, oh Jesus, ako'y namamangha. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Come on, ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Lord, you are worthy to be praised, and we bring back all the highest praises and glory to you, God. As we pray, in Jesus' name, amen and amen. Hello. Thank you, Lord. Sige, let's appreciate our worship team for leading us sa magandang at grabing worship po. No? So, maraming salamat, worship team. Sige, mas malakas pa na palakpak para sa Lord, no? Okay, good morning, everyone. Good morning po. Okay, parang di good no? Okay, I'm Prince and I'm here to share my testimony kung gaano kabuti po si Lord. Last 2024, I experienced God's favor nung iahon po kami ni Lord sa utang at gawin niya po kaming debt-free in less than a month. Then I asked God, kasi after ng debt-free, I'm thinking kung ano nang next. Then God told us, year 2025 will be the year of domination. So ang unang pumasok sa utak ko is we will dominate the whole industry kung saan nakatapak po ang mga paa namin. Kasi ganun na po talaga yung mindset namin since day one. Little did I know, aside from the success na na-experience namin last year, marami si Lord gustong ipagawa sa amin, which is ang i-share ang gospel sa iba't ibang company at magbigay ng matindi kay Lord. True enough, with the domination na nagawa namin sa industry, maraming companies po ang pumartner po sa amin, and hindi lang yon kundi pumartner rin sila kay Lord. Nagkaroon po kami ng live retreat sa company namin at iba't ibang companies. Sige po, ayan po yung pictures. And yan po, different companies, different CEOs. So in my mind, bonus na lang talaga na kumita kami because of partnership. Ang pinaka-importante po talaga is, itong mga tao na to ay makakilala po kay Lord. Amen? And aside from that, we gathered all our partners last year and nag-host kami ng corporate revival. So halos 200 po ang attendees, mix ng employees and leaders. And po, so kasama po sila Bishop and Red Faith po dyan. And bukod po doon, God is using us to give not just the 10%, but on top pa po sa 10%. Kasi alam nyo po, yung 10% dapat automatic na po sa atin yan. Amen? So hindi na po pinagdidesisyonan yan. Automatic, obey na po talaga kay Lord. Last year po yung giving na, I think I can say, na wildest giving ever na na-experience po namin sa tagal po naming pagbibigay. Grabe po. So, isa sa wildest ang i-share ko po sa inyo. Okay lang? Isa lang? Kasi medyo marami-rami po eh. So, meron isang church na nangangailangan po, no? So, ng music instrument. Bago pa nga lang kasi yung church nila and they need help. So, kami po kasi nagpapasend po kami ng mga needs ng mga church or pastors kung may kailangan po sila. And if si Lord po ay sumagot, sasagot po kami. And then, yun nga po, so going back, ito po ang usapan namin. So, ito po yung conversation. So, nandyan ba? Ayan. So, okay. So, sa conversation po kasi, may binigay lang po sa amin kung magkano yung kailangan po nila.
And si Lord po, of course sa akin, so na-shock naman ako kung anong kailangan nila kasi grabe naman yan, di ba? Parang pwede bang kalma lang. So anyway, of course si Lord, sa akin naman ang mindset ko that time, no? So sabi ko, Lord, sige, kung yan ang gusto mo, so be it. Amen? Amen po. Parang nahihirapan po kayo doon sa amen. No? Amen po ba? So pag may sinabi si Lord, susunod po tayo, tama? So obedience. Okay, obedience. Kaso nga lang, nagulat po ako sa amount. Ayaw ni Lord yung hinihingi nila. Ang gusto po nila, more than po doon sa hinihingi nila. So, meron na po ako sa mindset po no, na parang, sabi ko, Lord, sabi ko sa asawa ko, hindi, ito lang bigay natin. Pero sa kabahan ng SLEX, kinakausap ako ni Lord. Alam mo kung magkano yan? Alam niyo po yun, yung sinabihan ka ni Lord ng amount, pero kinalahati mo? May mga ganun no? Pero yun nga. So, andun na po ako sa exit ng Eton, sabi ko sa asawa ko, pambira, ito talaga yung gusto ibigay ni Lord eh. So yan, kung mapabasa niyo po dyan, na-shock din po siya kasi sinasabihan po siya, saan ka naman nakita, sinasabihan din po siya ni Lord kung magkano ang ibibigay ko sa Kanya. Saan ka naman nakakita ng giving na gano'n? Dalawa kami, inuutusan ako at inuutusan siyang mag-antay kung magkano ang ibibigay ko. Saan ka naman nakakita? No? Di ba? Yung parang sabi ko, nakakahiyang hindi sumunod kasi alam niya kung magkano dapat ko ibigay. Amen? Kaya sabi ko, pambira, wild to. Kasi bakit? Never ko pang na-imagine or never ko pang na-experience magbigay na alam niya kung magkano ibibigay ko. Minsan, shock lang. Di ba? So, nung na-shock po siya, hindi niya alam, mas-shock ako. Kasi ang laki eh. Tama? Amen? So, ayun nga po. So, sobrang tindi po nun. Sobrang tindi po nung level ng giving. So, marami pa pong stories, pero ito po ang isa sa pinakagrabe po na masasabi ko kasi alam niya kung magkano. So, na-shock po ako doon. So, sobrang tindi po ng ginawa ni Lord. And bukod po doon, God provided sa amin po abundantly. So, pag may pagsunod, syempre may pagbigay po si Lord. Hindi mo kayang outgive si Lord. Amen? So, talagang hindi ka pababayaan ni Lord. Pinaranas po sa amin ng Lord na maabot ang mga bagay na hindi man lang po sumagi sa utak ko. Last 2025, we followed God and obeyed God sa lahat ng utos niya sa giving. At grabe rin po talaga ang binalik ni Lord, siksik, liglig at umaapaw. Amen. Gusto niyo po ba nun? Amen. Dito po namin na-experience yung mga bagay na talagang, alam niyo po yun, parang mind-blowing. Alam po na makakilala ko to, na grabe po ang mentality ko when it comes with psychological wallet and dreams. But lahat po yun, winasak ni Lord. Nakapag-travel po kami, sige po, yan po. Nakapag-travel po kami sa Japan, pero hindi lang po normal na travel, but halos maikot po namin lahat ng tourist spot. So dalawa pong, alam niyo po yun, sarap pala sa experience na sa isang bansa, dalawang season ang mapupuntahan mo. May winter na may cherry blossom pa, pambihira si Lord. Ay, alam niyo ba yun, parang shocks, dalawang season din yung suot mo niyan. Tama, amin po, ibang klase po si Lord. So napa-school travel po din namin yung anak po namin. So grabe dati po, ang na-experience ko lang, pambihira, alam niyo yun yung field trip sa pilitan pa with parents, amen? So ngayon po, nakakagulat po ang mga field trip po ngayon ng mga Gen pa ako, tama? Sa Singapore pa sila nag-field trip, pambihira. So nakapag-travel rin po kami ng magbabarkada. Yung anak ko po, si Rachel, nakapag-life retreat, amen? At ito po ang pinakamatindi, i-share ko lang po sa inyo. Alam niyo po ba, 10 years ago po to, at the age of 25, nangangarap na po ako, Lord, I pray at the age of 35, ibigay mo sa akin yung dream house na gusto ko. Amen? Pero si Lord po, alam niyo po, dahil sa obedient ka, since matagal na po kami nagbibigay sa Lord, never po kami pumalya. At alam niyo po, hindi po natupad yung 35 years old kasi mas maaga po si Lord ng 1 taon. Amen? So, grabe po talaga. So, na-purchase po namin yan itong last year lang po. So, grabe po talaga yung 2025. Pag grabe ka magbigay, grabe rin si Lord sa'yo. Amen? So, sobrang sarap sa pakiramdam na maranasan ng mga bagay na ito. Lahat po ng glory na to ay kay Lord lang. Sabi nga po sa verse, Luke 16:10, ayan po. Ayan po. So sabi po, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. It doesn't matter po kung magkano ang kaya mong ibigay, kahit malaki pa yan o maliit. Ang pinaka-importante po is obedience. Makinig po tayo kay Lord. Makinig tayo sa command ni Lord. And you are not doing it para i-please ang mga tao. Do it kasi gusto mong i-please si Lord. Amen. Kami rin po ay nagsimula sa sobrang liit. Actually, ang meron lang po kaming in-offer before ay pangarap.
hanggang sa pinalaki na lang po ni Lord. Hindi po kami takot mawalan. Basta sumunod lang kay Lord. Kasi bago pa man kami makakilala kay Lord, wala naman po talaga kami. Nagkaroon na lang nung nakakilala kay Lord. So walang nakakatakot maubusan dahil si Lord naman ay hindi mauubusan. Amen? Kaya po we have an opportunity once again to give. And sa lahat po ng gusto magbigay, meron pong sobre dyan sa upuan po natin. Amen? And sa online naman po, so may instructions po dyan or account, yan, bank account and GCash po, makikita nyo po dyan. And sige po, sa lahat po ng willing, pwede po tayong maglagay po sobre natin and then we will pray po. Okay po. Sige po, itaas po natin yung tithes po natin. Lord, thank you for the opportunity to give. Thank you po sa opportunity na magkaroon po kami ng parte sa pag-advance po ng kingdom po ninyo, Lord. And Lord, I pray that you would open the floodgates of heaven po sa lahat ng magbibigay, Lord. And also, bless you po lahat ng tao na hindi pa po afford o hindi pa po kayang magbigay, Lord God, para sa sunod makapagbigay po sila. Lord, we pray na yung mga naranasan po namin ay 10 times po nilang mas maranasan pa po, Lord, ngayong taon. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name, amen. Okay. So, and with that, alam ko po excited na po ang lahat sa word ni Lord. Amen? Pumalakpak naman po yung excited. Amen? Paramdaman naman natin na excited tayo, tama? And of course, so be excited because our speaker this morning is very passionate and anointed. And of course, when it comes with leadership, credible po itong tao na to. So, ang sinasabi lang po nito ay yung ginagawa niya rin po. Amen? So, let us all welcome ang ating pinakamagandang pastora ng Life Giver Binyan. Okay, let us all welcome Pastora Sil Ocampo. Wow, palakpakan natin si Lord. And thank you po, no, Sir Priest, for a very powerful testimony, no, ng giving. Grabe, no? Sino dito na amaze? May mga ganun palang, ganung, ang tawag doon, may ganung pangungusap si Lord eh. Sinong gusto ma-experience yon? Di ba? Then sunod tayo kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, sunod tayo kay Lord. Amen. We appreciate everyone po. Pakisabi nga sa katabi mo, greet that person beside you. Thank you for being here. Sabihin mo nga, I appreciate you kasi nandito ka. We appreciate everyone, all the ministers. Whether nandyan ka sa labas tuloy, sa baba, labas talaga. Diyan ka sa baba o nandito ka sa stage, you are appreciated. Amen? Sige po, mananalangin po tayo. Let's pray. Lord, marami pong salamat for today. Lord, second week of the year, pero Lord, naniniwala kami may matindi ka pong gagawin sa amin. May sasabihin ka sa amin and all we have to do is to obey you, Lord God. Lord, right now we kill familiarity in Jesus' name sa salita mo. But all the more, Lord God, mas lalo kaming makikinig sa'yo. Ngayong umagang ito, we are an empty vessel, Lord God. Punuin mo kami ng salita mo. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Amen? Parang hindi ah. Sino dito excited? Yan, okay? Again, Happy New Year ulit. Hindi pa natatapos. Okay, so sino dito, no, kapag masaya siya kapag nagle-level up siya? Okay? Yung nagle-level up ka as a student from grade 11, di ba? Grade 12 ka na. Tama po? Okay, from grade 12, nag-level up ka into college. Sino nang ganon ngayon? Di ba naka-graduate ka na? Sa trabaho mo, you are promoted. Sinong gusto niyan? Parang ayaw nyo po ah. Sinong gusto niyan? Di ba? From being a probationary, naging regular employee ka na? Grabe yon, di ba? Ang tindi ng promotion mo. Nag-level up yung promotion mo, nag-level up din yung sahod. Yes. So what's that? Sa negosyo mo nakikita mo, every quarter nag-i-increase yung sales. Tama, ang sarap sa pakiramdam. Okay, na nakikita mo nag-elevate yung company. Tama po, nawi-witness mo yung performance ng bawat employee mo from being, alam mo yung parang tinatamad, pero ngayon lumalabas yung skills, lumalabas yung strategies, from being a, 20 manpower, ngayon 30, 50 na. Wow, sabi mo nga, wow. Or ikaw, no, from being a mentee na ngayon mentor na. Sino yan? Sinong ganon? Masaya siya. Dati ikaw yung dinidisciple, ngayon ikaw na yung nagdi-disciple. From being a coach, now you are now a coach. From being a coach, now you are a pastor.
Di ba, nagle-level up ka na, tama? Nag-life retreat, di ba, delegate ka lang ng life retreat, pero ngayon, VLC student ka na. Tapos next level, foundations class. Professor niya na si Pastora Eva. Sinong ready doon? Tama ba? Hello? Nandiyan ka ba? Ang sarap pag nagle-level up ka sa buhay. Tama po? Lalo na ngayon, binabaan tayo ni Lord through Bishop Manny, no, that our churches in Life Giver will enlarge this year. Who wants that? Di ba? From last year, no, from dreaming God's dream, ngayon, ni-level up tayo ni Lord. Di ba? Ngayong year na to, enlarge na tayo ng Panginoon. Nangangarap lang tayo kahapon, biglang, wow, enlarge na agad, Lord. Hello? May enlargement na mangyayari sa church natin. May enlargement sa family mo. Pwede mo bang i-receive yun? Di ba may enlargement sa life group, sa business, sa satellite? Ang sarap makita, ang sarap ma-witness na ine-enlarge tayo ni Lord. Depende na lang kung anong klaseng enlargement. Kung pa ganun ba, ayan nyo na. Okay? Di ba? Pero sa totoo lang, no, mas masarap din po na maramdaman natin na tayo mismo nagle-level up, lalo na sa spirituality mo. Sa faith mo, paglilingkod mo sa Panginoon. Amen po? Sana, no, ang aim natin ngayong taong ito, hindi ka lang mag-level up sa status ng buhay mo. Hindi ka lang mag-level up sa kung ano man yung nilalaro mo ngayon. Di ba? Huwag ka lang mag-level up, di ba? For the sake lang na makita ng ibang tao. Pero sana, no, this time, mag-level up ka kasi gusto ng Diyos na mag-level up ka. Amen? Huwag ka lang mag-level up even sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, pero ang aim mo this year, mag-level up pa ang spirituality mo. Who wants that? Amen? Sino dito, no, alam niya sa sarili niya, last year nag-level up siya sa pag-church niya. Diba dati, isang beses ka lang nagsisimba. Ngayon, ilan na? 2. So next year na yung pangatlo, grabe naman kayo, wag naman ganon. Okay, diba dati parang tatamad-tamad ka pa, ayaw mo pang bumangon, isang beses ka lang mag-church, that's the reality. Pero ngayon, sana ngayon taong kumpletuhin mo naman yung Sunday. Amen. Amen? Huwag mo naman ipagpalit yung church. Diba? Sila dito, sasabihin niya, Pastora, nag-level up ako sa life group. Dati ako yung late. Ngayon, 15 minutes. Hindi, joke lang. Diba? Pero ngayon, grabe, wala pa yung mga kasama ko. Diba? Kasi naiba pala yung schedule. Hindi, joke lang. Okay. Ngayon, ikaw na yung pinakamaaga. Level up. Sabi mo nga level up. Amen? Di ba kung ngayon di ba dati nag-level up yung relationship mo kay Lord, nagde-devotion ka na. Dati, di ba? Last year, ilang beses ka lang mag-devotion. Di ba? Ngayon, di ba? Hindi to joke. Pero ngayon, di ba, magle-level up ka kay Lord. You will never, di ba, you will never be the same again last year. Di ba? Na hindi ka papayag, na hindi ka makapag-devotion every day. Na hindi ka makapag-pray every day. Amen? Di ba, i-level up mo yung relationship mo ngayon. Well, kung last year nag-level up ka, this is my topic, kung nag-level up ka na, i-level up mo pa. Amen. So, ibig sabihin, lumalabas na hindi ka lang nag-level up kahapon, last year, pero this year, mas i-level up mo pa. Amen? Amen? Sino dito naniniwala hindi pa tapos si Lord sa kanya? You know what? The word level up is what often associated with growth, progress, advancement, or build up. Okay? So, pag sinabi mong level up, okay, kaparehas na name niyan is about growth, okay, about progress. But in biblical perspective, level up means, okay, spiritual maturity, deeper faith, and walking into God's purpose. And the Bible teaches us that we are meant to grow in faith. Amen? We are meant to what? To grow in faith and in maturity and not to stay the same.
Amen? Hindi pwedeng gusto mo ng maganda at maayos na 2026, pero dala mo pa rin yung kung sino ka noong 2025. Hindi pwedeng gusto mo ng bago ngayon 2026, pero wala ka pa rin maturity. Ayaw mo pa rin ng correction, ayaw mo pa rin ng rebuke. No. Hindi pwedeng gusto mo ng growth ngayon 2026, pero hindi mo pa rin maiwan yung galit at sama ng loob mo noong 2025. Hindi pwede. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi pwede yun. Diba? O kaya naman, yes, may nabago sa'yo noong 2025. Pero ngayong 2026, ayaw mo naman mag-level up. Hindi rin pwede. At ang gusto mo na lang, manatili ka kung sino ka dati, kung sino ka noong 2025. Diba? At manatili ka kung ano ka noong 2025. Okay naman, nag-church naman ako eh. Pero ayaw mo naman mag-ministry. Hello? Ayaw mo mag-commit sa ministry. Hindi, okay na yan. Nag-church naman ako. Nagsusulat pa nga ako eh. Diba? Pero nagmamadali ka na umuwi kasi ayaw mong mag-commit sa ministry. Nagla-life group naman ako eh. 'Di ba? Pero ayaw mo naman mag-commit na mag-win ng souls. Hello? Church, hindi tayo create ni Lord para magstay lang kung sino tayo nung nakilala natin si Lord. Ang gusto ng Panginoon, nagle-level up ka. Tanong sa akin, bakit? Kasi nagle-level up siya. Amen? So ngayon, I have top 3. Marami eh, pero top 3 lang tayo. Top 3 important things that we must level up this year. Are you ready? Ready ba tayo sa top 3 na to? Unang-una, level up intimacy with the Lord. Amen? Unang-una. Sabi po sa Psalms 27, okay, verse 4, one thing I asked from the Lord. So si David po ito, this only do I seek that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Okay, so this is actually one of the many Psalms of King David. Sikat po itong verse na ito pagdating po sa intimacy. So isa po itong Psalm ni David na talagang mararamdaman mong intimate siya sa Diyos. At majority po kilala natin si David. He was a king. Okay, and he was one of the most dedicated and very successful character in the Bible. Amen po. At isa po ang story niya na makikita natin kung paano siya ni-level up ni Lord. Promote ni Lord from the lowest life into the highest of his highest life. Amen. He was introduced, introduced ng Bible as an ordinary shepherd. So from being a shepherd, naging giant killer siya. Tama po? Diba? From a giant killer, naging what? Naging armor bearer siya ni King Saul. Tapos naging warrior na kayang pumatay ng 10,000 soldiers. Amen? Tapos, nilevel up pa siya ni Lord, naging king siya ng Judah. Tapos, nilevel up pa siya ni Lord, ginawa siyang king ng buong Israel. Diba? Hello? Are you here? Nilevel up pa siya ng Panginoon, di ba? Ginamit pa siya ni Lord to conquer, di ba, the nations. Pero ang tanong, anong sekreto ni David? Sabi mo nga, anong sekreto? Anong sekreto? Bakit siya prinomote ni Lord? You know what? The secret of David was being so intimate with God. He is so in love with the Lord. Sino dito in love kay Lord? Taas kamay na masasabi niya, in love ako kay Lord. Di ba? Na kahit pagsabayin yung personal kong gusto at si Lord, unahin ko si Lord. Amen. Hello. That's the secret of David. Bakit? Kasi bago pa man din niya makuha, okay, ang promotion ng Lord sa kanya, bago pa man din makuha ni David yung posisyon ng pagiging king, I wanna tell you, ang una munang niyang hiningi, ang una munang niyang hinabol, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Minsan nadi-disappoint kay bakit? Kasi habol mo muna. Bakit? Ang inahabol mo kasi ministry muna. Hindi. Si David, bago siya na-promote, ramdam ng Panginoon, hindi habol nito ministry, hindi habol nito yung promotion, habol nito ako. Kaya ako ang magpo-promote sa kanya. Wow, who wants that? Alam ni David kung ano ang top priority niya. Now question, what is your top priority this year? Di ba? Yes, we have the word, okay, from the Lord that we will enlarge, we will cross borders this year, pero hindi pwedeng after ka lang dun sa gagawin ng Diyos. Amen.
Hello, ikaw, anong gagawin mo for you to experience that kind of enlargement? Are you willing to go deeper in your relationship with the Lord? Are you willing to be more intimate to God? Amen. Sabi po ni Robert Murray, okay, a believer longs after God to come into His presence, to feel His love, to feel near to Him in secret. Sabi niya doon, di ba? Parang, sabi mo nga, diba? Dear brethren, have you ever tasted this blessedness? There is a greater rest, okay, and solace to be found in the presence of God for 1 hour than in an eternity of the presence of man. Alam mo ba, the most amazing part is what sa buhay natin is si God mismo gusto niya, intimate siya sa'yo. Gusto niya, okay, na ikaw mismo, dikit sa Kanya, in love sa Kanya. Amen? Hello? At gusto ng Panginoon, di ba, mag-response tayo dun sa desire niya na, Alexis, gusto ko kasama kita araw-araw eh. Ikaw, ano response mo? Di ba, anong gagawin mo? Amen? Hello? So this year po, how to level up your intimacy this year, number 1 or letter A, stay in God's presence. Diba? Sabi yan sa verse 4, kasunod po. Okay, sabi doon, dwell in the house of God. Kasi yun lang yung gusto ni David, one thing eh. Yun yung one thing na ina-ask niya from the Lord. The Lord, wala akong ibang gustong gawin, kundi ang manatili sa presensya mo. So dwell in Greek word is katoikeo. Hindi yan hindi yan katingko, joke lang. Katoikeo. In Greek means to dwell permanently, to inhabit, to make one's home. In Hebrew word, sige pakipicturean nyo po, no? In Hebrew word is yashab. Okay, yashab or yashab means to sit, to remain. So what does it mean? David wants the presence of God. Hello? Walang ibang gusto si David kundi ang manatili at hindi mawala sa presence ng Diyos. He wants a deeper relationship with the Lord. Ang gusto niya palagi umupo sa tabi ng Diyos. Ang gusto niya palagi humarap sa presensya ng Panginoon. Diba, hindi lang niya pangarap na makapagpatayo ng isang malaking temple para sa Diyos, pero ang pangarap niya manatili sa presence ni Lord. Alam niyo po ba na ang pinaka-relaxing na lugar sa buong mundo ay hindi ang beach? Hindi ang bundok? Hello? Hindi, alam mo yun, hindi yung pinakamataas na hotel kung saan ka man, kung baka sa rooftop ka na. Tama ba? Kundi saan? Sa presensya ng Panginoon. Pwedeng marerelax ka panandalian sa mga travel mo, pero pagbalik mo, stress ka na naman. Tama ba? Ayan na naman. Tama na naman. Sermon na naman. Alam mo yun, nasistress ka eh. Nakapag-travel ka 3 araw, 4 na araw, pagbalik mo stress ka pa rin. Pero I wanna tell you, sa presence ni Lord, PowerPoint po, sa presence ni Lord, hindi mo mararanasan ng stress. Ang mararanasan mo, calmness at rest. Amen. Sino dito gusto niya, okay, maranasan yung tunay na pahinga? Amen? Hello? Then go to the presence. Stay in God's presence. Amen? That's letter A. Letter B. Okay, see God's beauty. Sabi doon sa sunod na verse, to gaze on the beauty of the Lord. So, gaze, in Greek word is, hindi ko pa alam kung paano siya i-pronounce, pero, nyo na lang, theaiomai. Okay, hindi ko na kagabi, pero theaiomai. Bala na kayo dyan. Lagyan nyo na lang ng slang, theaiomai. So, in Greek words, sige nga, sabay-sabay tayo para hindi lang ako. 1, 2, 3, go. Theaiomai. Okay. Diba? In Greek word means to behold, to view, to look at, to see. Okay? Sino dito nare-relax siya pag nakakita siya ng mga city lights? Sino yung ganyan? Yung parang, wow, ang ganda, ang sarap. Diba? Ang sarap sa mata. Diba? Nakaka-relax, nakaka-satisfy. Tama? Lakas makarelapse. Diba? Okay?
yung mga word ngayon ng mga Gen Z, no? Pero alam niyo po ba, for David, ang nakaka-relax at napaka-satisfying na pakiramdam sa kanya ay yung makita niya yung kagandahan ng Diyos. Di ba? At ang kanyang mga ginawa. At ang pinaka-reason, bakit intimate siya sa Diyos? Why? Dahil focus siya sa ganda ng Panginoon. Focus siya sa kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Yung ganda ng ginagawa ni Lord sa buhay niya. You know what? God is so in love. Sino dito gusto niya maramdaman niya na sobrang mahal na mahal siya ni Lord? Pero dapat ikaw din, dapat sobrang mahal na mahal mo din si Lord. Why? Because God is so in love with David. Why? Because David is so in love with God even more. He wanted nothing else. He wanted no one else but God alone. Diba? Kahit na maraming bagay na pangit na nangyayari kay David, ang highlight niya pa rin yung ganda ng ginagawa ni Lord. Amen? So lumalabas na ang totoong intimate kay Lord, ang focus niya ay yung beauty ng Diyos. Ang tunay o ang totoong intimate kay Lord, ang highlight niya ay yung ganda ng gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi yung pangit. Huwag mo natin yung katabi. Na-joke lang po. Hindi yung pangit na pangyayari, hindi yung pangit na sitwasyon. Hello? Why? Because despite of many challenges, despite of many trials, ang highlight ni David ay yung ginawa ni Lord. Yung tagumpay na binigay sa kanya ng Panginoon. Amen. Sino dito handa for this year? Wala siyang ibang focus, wala siyang ibang titingnan kundi si Lord lang. Wala siyang ibang titingnan kundi, Lord, ang ganda ng ginagawa mo sa akin. Kahit may pangit na dito sa gilid ko, Lord, mas maganda pa rin yung titig. Iba po yung ibig kong sabihin. Bala na po kayo sa context. Kahit may pangit na sitwasyon dito sa kabilang side ng buhay ko, titignan ko, ikaw pa din. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, focus na lang kayo sa akin. Amen. Huwag nyo na tignan yung katabi nyo. Sa akin na lang kasi. Kaya, yan talaga. Kailangan focus talaga sa word ni Lord. Okay, letter C. Ano pa? Seek God daily. Hindi seek God yearly. Ilang beses kang nag-seek, kasi, happy anniversary. Sabihin mo nga, happy anniversary. Oy, nahuhuli. De, joke lang. Diba? Sabihin mo nga, daily. Araw-araw. Diba? Araw-araw siya. Seek God daily. So in Greek, Old Testament, the word seek is what? Zeteo. So kapag nagkaanak kayo, no, Joms, lalaki, Zeteo naman. Okay, Zetea means Zeteo. Okay, means earnest, conveying intense desire, striving to actively pursue. Ano pa ibig sabihin niyan? Search for. Ano pa? Spiritual hunger for God. Alam niyo po ba sa isa sa mga pinakamagandang ugali ni David ay yung palaging nag-i-inquire siya kay Lord. Amen. Whatever ano gagawin niya sa kanyang buhay, he always pursue God. Sinong ganun? Diba, bago ka kumilos, Lord, anong gagawin ko? Diba, he has an attitude of always inquiring the Lord. He always seek God first. Bago lumaban sa gera, hindi bira ng bira. Amen? Minsan kaya tayo napapagod. Bakit? Kasi bira ka ng bira. Bakit ka nahihirapan? Kasi bira ka ng bira. Sugod ka ng sugod. Yung pala, hindi pala yung pinapasugod ni Lord sa'yo. Hindi pala yun yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Amen? Hello? Diba si David po, bago sumugod, palagi nagtatanong muna siya kay Lord, Lord, saan ako pupunta? Amen? Ano gagawin ko? Dito ba kami lulusob? O dito? Dito ba kami pupunta? O magstay lang kami? So, everything na gagawin ni David, he always inquired the Lord. Alam mo kung anong secret ni David? Bakit palagi siyang panalo? Tanong sa akin, ano? He always seek God. Amen? Okay? Because I want to tell you, PowerPoint, seeking God is a normal habit and practice of a true believer and follower of Christ. Kung ikaw, Kristiyano ka, totoong believer ka at follower ka ng Panginoon, wala kang ibang gagawin, unang-una, kundi isik muna si Lord. Kaya nga tayo, di ba, ngayong year na to, wala tayo ibang gagawin, kundi isik ang Panginoon. Si David, alam niya yung tamang lugar kung saan niya isisik ang Diyos. Sana alam mo ngayong taon. Sana i-aim mo ngayong taong ito, isik mo si Lord sa tamang lugar kung saan siya naroon. Sa church, sa life group, sa satellite nyo. Amen?
Sana kung may magiging habit ka na lang din, i-habit mo na ang isik ang Diyos. Amen? Sabi po ni Rev John David Ocampo, wow. Okay? Naalala ko to sabi niya, a true seeker of God is the one who is in love with God. So, sino dito in love kay Lord? So, dapat true seeker ka ng Diyos. Amen? Wala kang ibang gustong gawin kundi isik lang ng isik ang Diyos. Amen? So, that's number 1, no? Okay, anong gagawin natin? 'Di ba? How to level up or ano yung mga bagay or isa sa mga top natin na talagang importante na dapat mag-level up. Unang-una, yung intimacy mo sa Panginoon. Pangalawa is what? Level up faith. Sabi mo nga, faith. Faith. Yung may diin po. 1, 2, 3, go. Faith. Level up faith in the Lord. Sabi po ng Hebrews 11, chapter 1, NLT version, faith is the confidence of that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Pero ang ganda po ng Good News Translation, sabi nga doon, to have faith is to be sure. Sabi mo nga, sure. Of the things we hope for. Okay? To be certain of the things we cannot see. Question, how's your faith last year? How's your faith last 2025? Yeah, kamusta? Huwag mo na sabihin. Ikaw na lang at si Lord. Nag-level up ba? Okay? Pero ngayong taon, tanong ko sa'yo, are you willing to level it up more? This year, gusto mo pa ba siyang i-level up? Alam niyo po ba na gusto ng Diyos, di ba? Isa to sa mga gusto ng Panginoon na i-level up mo ngayon. Hindi lang yung intimacy mo kay Lord, kundi pati yung pananampalataya mo. Because according to the verse, sabi doon, to have faith is to be sure. Why? Because having faith, okay, ay nag-equivalent siya, okay, to being sure. So what does it mean? By faith, nag-offer si Abel ng tama sa Diyos kaysa kay Cain. By faith, nakagawa ng isang malaking arko si Noah, kahit hindi pa siya nakakakita ng arko. Pero by faith, naniwala siya kay Lord. Kahit na pinagtatawanan na siya ng maraming tao sa paligid niya. And by faith, amen, tinawag ng Diyos sa Abraham. Okay, at itong Abraham na ito, si Abraham, ay what sumunod sa Panginoon, kahit hindi pa niya alam, okay, at hindi pa niya nakikita kung saan siya pinapapunta ng Panginoon. So by faith, kahit matanda na siya, naniwala pa din sila, okay, naniwala pa din siya na what? Sila ay magkakaanak ni Sarah. By faith, napabagsak ng Israel under the leadership of Joshua ang pader ng Jericho na kahit hindi pa nila mag-grasp yung instruction ni Lord, Lord, sige, ikot kami ilang beses, 7. Sige, tapos ano lang gagawin namin, Lord? Ikot lang. Sige, ikot lang kayo dyan. May kasamang trompeta. Sige, ikot. Okay? Pero ginawa nila. Ano nangyari sa dulo? Ika-7th day. Ano nangyari? Bumagsak yung pader. So what does it mean? Faith is being sure na kahit napaka-imposible, kahit parang hindi mangyayari, kahit parang hindi mo kaya kasi ang laki-laki ng vision na binigay sa iyo ni Lord. Kahit hindi mo pa nakikita yung pinapagawa ni Lord sa pamilya mo, pero kung may faith ka, maniniwala ka. Because faith is being sure of the things we hope for, to be certain of the things we cannot see. Huwag mong i-aim ngayong taon, hindi, kailangan ko munang makita bago ako maniwala. No. This year, sige Lord, kikilos ako, gagalaw ako kahit hindi ko pa nakikita. Amen. Hello? Si Meshach, si Shadrach, Abednego, kahit itapon sila sa nagliliyab na pugon, di sila natakot kasi alam nila, sure sila na kaya silang iligtas ng Diyos nila. And even Joshua, kahit alam niyang wala na si Moses, at sa kanya binigay ni Lord to lead the Israelites, nagreklamo ba siya nung tinap siya ng Diyos? No. Well, in fact, he obeyed the Lord. Bakit? Kasi alam niya, sasamahan siya ng Panginoon. So, ano ibig sabihin nito? Bakit ako nagbigay ng example? Why? Because when you say level of faith, it means i-increase mo pa yung pananampalataya mo.
Amen? Palalakihin mo pa, patataasin mo pa, palalawakin mo pa yung sakop ng pananampalataya mo. Amen? Hindi ka papayag na hanggang dyan ka lang. Hindi pwede na hanggang life retreat ka lang. Hindi pwede, okay na nakilala mo lang si Lord, tapos wala na. Hello? Hello? Hindi pwedeng niligtas ka ni Lord, pero hindi ka magpapagamit sa Kanya. Level of faith means may itataas pa, may ilalaki pa, may ititindi pa. Level of faith means, yes, meron pa, pero ilabas mo pa. Amen? Meron pa, pero palakihin mo pa. Patindihin mo pa. The level of your faith last year will never be the same faith you will have this year. Iwanan mo na yung kung ano yung level ng faith mo noong 2025. Pero ngayong taon, pwede ba mag-step up ka ulit? Level up. Sabi mo nga, level up. Why? Because we will never experience God outside faith. And so, we will never experience enlargement and crossing beyond borders outside faith. Amen? Hindi mo mararanasan si Lord kapag walang pananampalataya. And so, yung lahat ng bagay na ipaparana sa'yo ng Panginoon, hindi mo mararanasan. Bakit? Kasi wala kang pananampalataya. Amen? So, ano gusto ng Lord ngayon? Level up your faith. Sabi mo nga sa katabi mo, level up your faith. Level up na natin to, kapatid. Amen? And last po, number 3, level up service to the Lord. Amen? Una, level up. Ano yung number 1? Level up. Intimacy with the Lord. Pangalawa, level up. Faith in the Lord. And last, number 3, level up service to the Lord. I want to tell you, service is a very, very important subject in the Bible. It is very powerful. Sabi mo nga po, powerful. It is a powerful word. It is called a divine service. In order for us to understand the word service or serve, gamitin natin yung salitang rule of first mention. So, kailangan nating malaman, may pinanggalingan ang lahat ng bagay. Tama po ba? At ito po ang trabaho ng rule of first mention para bigyan tayo ng idea saan ba unang nabanggit yung salita at mabigyan ito ng tamang kahulugan. Gusto niyo po bang malaman? Because in Genesis chapter 1 verse 14, and God said, let there be light, in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve. Sabi mo nga, serve. As signs to mark sacred times and days and years. So ang scripture na to ay patungkol po saan? Sa creation. At dito, pinakita na nilikha ang ilaw. And it is about the sun. Diba? At ang trabaho ng araw ay magbigay ng liwanag. Tama po. That is the main purpose of the sun. So lumalabas ang trabaho ng araw sa atin ay hindi para lang maghari. Kasi nga, haring araw siya eh. Diba? Okay? Hindi para maghari. Okay, pero what? Para mag-serve. Magbigay ng liwanag at maging guidance para tayo ay what? Siyempre, makagawa, makapagtrabaho, and etc. So lumalabas na umpisa pa lang ng Genesis, service na. Amen. At ang Bible din ay nag-end sa salitang service or serve. Check natin, Revelations 22 verse 3 to 5. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. Okay, they will see his face, and his name will be on their foreheads. So this is the last chapter of Revelation, wherein John saw the throne of God and the Lamb and his servants serving him in the city. So wala nang ibang naglilingkod kundi ang likha ng Panginoon. Kaya nga po, punta tayo ng Hebrews. Kaya nga pagdating sa Hebrews chapter 6, verse 10 to 12, God is not just. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help him. We want each of you to show the same diligence to the very end, and so that what you hope for may be fully realized. Okay? So we do not want you to become lazy. Wow. But to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised.
So this is actually our main text in point number 3. So ibig sabihin, nung pinakita ko lang sa inyo, yung so umpisa pa lang may service na eh. Tapos yung end ng Bible natin, Revelation, ang nag-end siya, service pa rin. So lumalabas sa sinasabi po ng author ng Hebrews na tumuloy tayo sa pagsuserve. Because at the very first, at up until the end, wala kang ibang gagawin kundi ang maglingkod. Huwag tayong gumaya sa mga Israelita na huminto, tumalikod at nag-backslide. Because in Hebrews chapter 6, it's about, di ba, paki-highlight po, I think parang na-highlight ko yan. Okay, may word dyan na continue. Ibig sabihin, let us continue doing our service to the Lord. Ayan, continue to help. Di ba? So, ibig sabihin, I want to tell you, God is giving you the assurance, okay, na hindi unfair si Lord. Naglingkod ka ng matindi, hindi unfair si Lord. Well, in fact, He remembers. Di ba? Kaya tuloy sa paglilingkod. Kaya nga, nung panahon na Zechariah ay naka-duty sa temple, nag-serve siya, that's the time na kinausap na din po ng anghel si Elizabeth at naka-receive ng answered prayer na mabubuntis na at magkakaroon na sila ng anak. At yun ay sino? Si John. David Ocampo. Hindi. John the Baptist. Amen. Baka maniwala yung iba. Diba? Okay, si John the Baptist. So, pinakita lang ni Lord, anak, I remember you. Parang sa Avatar, I see you. Okay na yan. Diba? God remembers. He is not unjust. Amen? Kaya wag tayong magagalit, hindi naman ako kita. Hindi ka kita ng tao, yes, pero kita ka ni Lord. Kaya sa panahon na kailangan mo mag-show up to serve the Lord, show up. Sabi mo nga, show up. Bakit? Kasi magugulat ka na lang sa panahon na nagsuserve ka, sa oras ng duty mo in serving the Lord, every time na na-assign ka, doon pwedeng ibuhos ni Lord yung answered prayer mo. Doon kayang ibuhos ni Lord ng enlargement na gagawin ni Lord sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo. Sabi sa verse, He will not forget your work. PowerPoint po, in every service we offer to God, we can be assured that it will be registered in the mind, in the eyes, and in the heart of God. Yung pagsuserve na ginagawa mo, kita ni Lord. Nare-register na yan sa Kanya. Amen? So right now, tapos na po ako, what to do now? Ano yung 3 bagay na dapat nating i-level up? Top 3. Number 1, level up intimacy. Tama? With the Lord. Pangalawa, level up faith in the Lord. And last, number 3, level up service to the Lord. And this time now, what to do now as we level up this year? Number 1, be ready. Make your relationship with the Lord be your priority. Have you ever asked yourself, pagpasok ng taon, kung meron mang kaya akong magiging priority sa spirituality ko, ano yun? Di ba? This time na sinasabi ng Panginoon, wag na tayong aandap-andap sa relasyon natin. Amen? This year, lalim pa sa Diyos. This year, kung may ilalaban ka or kung meron kang ipaglalaban, ilaban mo yung relationship mo kay Lord. Amen. This year, wag mo hayaang malimitahan ng problema mo, yung paglalim mo at pagtindi mo ng relationship mo kay Lord. Amen. Na kahit anong pagdaanan mo, si Lord pa rin ang top priority mo. This year, level up your seeking time to God. Kung konting oras lang yung nilaan mong pag-seek kay Lord last year, this year, level up. Sabi mo nga, level up. Study and be rooted in the Word of God. Wag mo lang i-meditate yung Word ni Lord, i-apply mo. Amen. Di ba, wag mo lang basahin, wag mo lang i-highlight yung Bible mo, pero i-apply mo. Ang galing nating mag-meditate. Amen. Ang galing natin magsulat sa notebook. I-level up natin this year. Amen. Work it out. Act on it. PowerPoint, make room for God. Meet Him every day. Napin mo ang Diyos. Hindi kung sino-sino yung hinahanap mo. Make your intimacy with the Lord be your top passion, top priority. Lord, Ikaw kailangan ko ngayon. Wala akong ibang kailangan kundi Ikaw lang. Wala akong ibang hanap kundi Ikaw lang. Ikaw lang, Lord, ang gusto ko. Amen? Number 2, make your faith in the Lord stronger than before.
Tapatan mo ng matindi at malakas na pananampalataya ang matindi at malaking gagawin ni Lord sa iyo ngayong taong ito. God deserves a stronger faith and level up faith this year. Amen. Hello? I want you to know, hindi ka binigyan ng faith ni Lord para itago mo lang yung faith na yan. Yung faith na binigay sa iyo. Ang lakas-lakas ng Diyos mo. Amen? Ang laki-laki ng Diyos mo, tapos itatago mo lang yung faith mo. Hello? Church, hindi deserve ni Lord na pagmukhain nating mahina ang Diyos. Hindi yan deserve ni Lord. Why? Because I want to tell you, PowerPoint, faith ang magbibigay ng confidence sa'yo to do something. You want to do something this year? Lakihan mo yung pananampalataya mo. Tindihan mo yung pananampalataya mo. Di mo napapansin kapag may faith ka, nagagawa mo yung mga bagay beyond sa mga kaya mong gawin. Bakit? Kasi alam mo malaki ang Diyos. Alam mo, okay na matindi ang Diyos kahit matindi yung pinapagawa niya sa iyo. Sino dito gusto niya may mabasag na pader ngayong taong ito? Then level up your faith and make it stronger this year. Always check your faith in the Lord. This year, always mong i-check ang pananampalataya. Feeling mo nangihina ka? Oops, teka lang, kamusta faith ko ngayon? Amen? Nawawala-wala ka, andap-andap ka na naman. Oops, teka, balik ako. Papacheck ko ulit yung faith ko. How's my faith? Amen? Because why? Ang makakapag-pagibalang ng matinding pader ng guilt and shame, walang iba kundi stronger faith. Ang makakapagpabagsak lang na matinding gulayat sa buhay mo, walang iba kundi stronger faith. Ang makakapagpatunaw lang ng matinding takot sa puso mo para magawa mo yung pinapagawa ni Lord sa iyo, walang iba kundi stronger faith. Malaki ang Diyos kesa sa mga bagay na kinakatakutan mo. Amen. May enlargement of territories. Amen po. Diba? Kung may level of faith ka, I wanna tell you, kung may enlargement, diba? Tapatan mo ng stronger faith. And last, number 3, tapos na po ako. Make every effort to serve the Lord passionately and excellently. Who wants to be passionate this year? Amen? Make every effort in serving the Lord, meaning you show up. Makinig po kayo mabuti. Okay, wala na po ako oras. Umiskor ka ng umiskor sa Diyos. Umiskor ka ng umiskor sa pagsaserve kay Lord. Bakit? Yung sa akin, bakit? Kasi nare-register yan sa puso ng Panginoon. Okay, nare-register yan sa isip, sa mata ng Diyos. Hindi sayang at walang sayang yung paglilingkod mo. Lahat ng alam mong opportunity, alam mo na makakapag-serve ka dito, sunggaban mo. Anong meron sa mga kamay mo ngayon? Hindi kasi ito lang talaga yung kaya ko. Di, gamitin mo yan, mag-serve ka. Amen. Opportunity mo yan to serve. This is your opportunity to do your purpose. This year, wag na tayo puro upo sa church. Level it up. Level up tayo, kapatid. Serve na tayo. Amen. Saan ka magaling? Ano yung tingin mo pinapagawa ni Lord sa'yo? Kahit, di ba, ikaw nakakaalam niyan. Ikaw kinakausap ni Lord eh. Tama po ba? Huwag kang titigil hanggat hindi ka pa nakakarating kung saan ka gustong dalhin ng Diyos. Sa paglilingkod mo, hindi pwedeng mas masipag tayo sa ibang bagay, pero pagdating kay Lord, ang tamad natin. Amen. Do your ministry passionately and excellently. Hindi ka makukontenta na, okay na to. Okay na yan. Hindi eh. Bilang mga anak ng Diyos, kita ang saya, kita yung passion. Pagpasok mo pa lang dyan, kita na, wow, grabe tong mag-serve. Amen? Be a passionate servant that God wants you to be this year. Ito ang panahon na hindi na uso ang mag-backslide. Ang ganda ng kanta kanina, no? Tama ba? Di ba? Ito ang panahon na hindi na uso ang mag-backslide. Di ba? At iwan yung mga pinagkatiwala ang ministry ng Lord sa'yo. Pag napagod ka, ayaw mo na. Pag nasaktan ka, ayaw mo na. Hindi na po tayo ganun ngayong taong ito. Sama-sama tayo hanggang dulo maglilingkod sa Diyos. Sino pong sasama, Life Giver Binyan? Sino sasama hanggang dulo? Maglilingkod tayo sa Panginoon. Passionately, excellently, no matter what happen. Amen. Lahat nangahadlang giba. Amen. Hello? Makikita mo sa finish line, yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo.
Sige, panahon na para tignan mo yung katabi mo. Di ba? Tignan mo yan. Makikita mo yan sa finish line. Sabay kayo. Kukunin nyo yung reward na ni-ready ng Diyos sa dulo. Amen? Why? Because you serve God excellently. You serve God passionately. Amen? Amen? Tatayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. You know, this is a great challenge. Sa totoo lang po, no? Sige po, habang tumatayo po tayo, sa totoo lang po, maraming dapat i-level up this year. I don't know kung ano pa yung mga bagay na gustong ipa-level up sa'yo ni Lord, but this top 3, ito yung 3 bagay na binigay sa atin ng Panginoon. It is because I believe in my heart, this will be our formula for us to experience, God's great promises this year. Ano po yun? Level up intimacy with the Lord plus level up faith in the Lord plus level up service to the Lord. Anong resulta? Enlargement 2026. Sino pong gusto niyan? Who among you here are excited to enlarge this 2026? Sure ang Diyos. Makinig po kayo mabuti. Mabilis na lang po ako. Sure ang Diyos na mag-e-enlarge siya. Sure ang Diyos na i-enlarge niya ang campus mo. I-enlarge niya ang what? Ang family mo. I-enlarge niya ang what? Ang company mo. Ang community mo. Even your finances. Sure yan. Sure si Lord eh. Diyos natin siya. Kung meron mang salita ang Diyos na gagawin niya, gagawin talaga niya yun. Amen. Hello. Pero ang tanong, ready ka bang mag-level up this year to experience of that enlargement? Amen. So today, we are now in our 2nd week of the year. Nag-uumpisa ulit si Lord. Nag-uumpisa ulit ang taong ito. Pero simulan mo ang taong ito na may kasamang desire na mag-level up ka sa intimacy mo sa Panginoon. Mag-level up ka sa faith mo sa Diyos. Mag-level up ka na, Lord, I don't want na hanggang dito lang ako, gusto kong mag-serve. Saan mo ko gagamitin? This time, pray for it. Lord, sa mga wala pang ministry, sa mga wala pang, Lord, saan mo ko gagamitin? Di ba? Whether, kung saan man yan, I wanna tell you, magpagamit at sumunod sa Panginoon. Can you close your eyes right now? Taas mo yung kamay mo. Thank you, Jesus. Today, realign yourself to be more intimate to God. Never let go of your relationship with the Lord. Sa mga panandali, ang saya lang dito sa mundo. Never trade your relationship with God. Never trade your intimacy sa problema, sa bigat ng pinagdadaanan mo. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit parang imposible, never ever doubt God. Have a bigger and stronger faith this year. Come on, right now, commit yourself. Commit yourself to become more passionate in serving the Lord. Commit mo yung sarili mo ngayon. God is talking to you. Ikaw ang kausap ng Diyos ngayon. Itong 3 bagay na to, sinasabi ng Diyos, nak, pag meron kang 3 bagay na to, matindi intimacy mo sa akin, matindi pananampalataya mo, matindi paglilingkod mo, I wanna tell you, sinasabi ng Lord, ipaparanas ko sa iyo ang pangako na at plano na binibigay ko sa iyo. Ipaparanas ko sa iyo yung enlargement na pangako ko sa iyo. Come on right now. Come on. Commit. Come on, come on. Sabihin mo sa Lord, Lord, gonna let, hindi ko na ikaw iiwan, hindi na kita iiwan, Lord. Lalalim ako sa iyo, Panginoon. Mananampalataya ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Kausapin mo ang Diyos. Come on, church. Walang mahirap. sa'yo. Walang
sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Can you raise up your hands? Let's pray. Lord, we are committing ourselves that this year will never be the same again. Mas lalo kaming magkukommit that this year, Lord God, we will go deeper sa'yo, Panginoon, sa relationship namin sa'yo, sa intimacy namin sa'yo. Itatanim namin ang sarili namin sa'yo. Our spirituality ay hindi nakadepende sa sitwasyon, hindi nakadepende sa season na meron kami, but all the more, mas lalo namin pipiliing lumalim, mas lalo namin pipiliing ma-in love sa'yo. We will level up, Lord, sa kung saan mo kami gustong mag-level up. Lord, hindi namin kaya, pero kaya mo, Lord. Hindi namin alam yung gagawin, pero susunod lang kami sa iyo, Panginoon. We will surely, Lord God, be more dependent to you. Hindi kami dedepende sa kung ano yung nakikita ng mga mata namin. This year, dedepende kami sa lakas. Dedepende kami sa galing mo, Panginoon. At sama-sama kami, Lord, magiging passionate sa paglilingkod sa iyo. And this year, maglilingkod kami ng totoo. Maglilingkod kami ng todo sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Tunay nga na walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. Kaya kami po, Panginoon, ngayon ay magbibigay ng buhay sa'yo. Salamat po. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen.